So yun, okay KGX, kumusta kayong lahat? At ito, kakagising lang natin mga idol. Isang Axie Infinity News and then BGB News tayo mga idol. Ano ba yung BGB na sinasabi ko? Ang BGB, ito yung token dito sa BitGet mga lodi, no? Kahit saan pwede nyo naman mabili ang BGB, no? Meron yan sa Binance, meron yan sa OKX, meron yan sa, syempre sa BitGet, di ba? Ito yung token ni BitGet. Kaya lang, anong pinagkaiba ni BGB? Pag binili mo sa BitGet, binili mo sa Binance, or binili mo sa OKX. So, OKX, Binance, BingX. Yung sa BingX, yung tatlong platform, i-hold mo lang yan doon. Pero, kapag sa main platform kayo bumili, sa BitGet kayo bumili mga idol, no? Sa BitGet kayo bumili, ang dami kasing use ni BGB sa BitGet, no? Yung token na yan, ginagamit yan hindi lang sa pag-hold mga lodi, no? Pero bago ang lahat, tulad yan ng sinabi ko sa isang video natin, ang mga token na magaganda, tulad ng sinabi ko sa inyo, para sa akin, ADA, Dodge, BGB, RON token, AXS, SLP, dahil yan mga yan, is, nakita ko na yan, no? SLP, XRP, FTM, no? And then, syempre, para sa ating mga low capital lang, pang-siyam ko at pang-sampu ko si Ethereum and BTC. Kasi kung pera ko lang naman is 10,000, tapos nag-invest ako kay BTC, lumipad man ng 100k yan, katiting lang din yung profit mo, no? Hindi katulad dun sa mga low capital, mid capital, no? Mid market cap, no? Yung mga matataas ay yung medyo mid market cap, yung second na mataas na market cap. Ito, BGB, 11 pesos pa lang at 6 pesos pa lang to, sinabi ko na bumili na kayo yan, no? Ano ba yung use ng BGB? Ang use ng BGB, kapag nandito ka sa platform, hino-hold yan ng mga copy trader. Yung mga copy trader, ito yung kung saan, kung bago ka lang sa mundo ng crypto, kumbaga pag pumasok ka dito sa BitGet, pwede kang pumunta sa mga copy trader na to. Pwede mong ipagkatiwala yung pera mo, pwede mo silang i-copy, tapos sila yung magti-trade ng pera mo. At yung pwede mo rin silang i-manual close, pwede mong i-manual close. Kumbaga nag-open na sila, pwede mong i-manual close. At pwede ka rin makakita dito sino-sino yung mga trader na gusto mo. Ayan, karamihan dyan may 1,500 yung ROI nila. So ang dami naman makikita mong panalo no? Pero lagi mo lang tatandaan na kapag pumasok ka sa copy trader, sa copy trading, no, at nag-copy ka ng mga trading nila, dapat inaano mo rin yan, binabantayan mo rin. Kasi kapag hindi mo binantayan yan at nagkamali sila, one time, big time, pwede kang maubos, no? Ako kasi ang technique ko dyan, sinabi ko na yan doon sa channel natin, no? Kung gusto nyo makita yung sample ng copy trading, punta lang kayo dito sa Mark Anthony Lerma. Tapos, eto. So yun, no, KGX, Ito. sa akin lahat at gagawa tayo ng so, yan yung panoorin nyo, yung copy trading full tutorial. Tapos, makikita nyo doon kung paano nagtitrade, kung paano ba yung ginagawa nating settings, nandoon lahat yon. Yun sa mga bago. And then, balik tayo sa BGB. Sa BGB naman, pag pumunta ka ng Launchpad, no? Pag pumunta ka ng Launchpad, magagamit mo siya dito. Basta meron kang BGB, pwede ka mag-stake. Katulad nito, may bagong papasok sa BitGet, si Upcoin. Ngayon, meron kang BGB na hinohold. Ngayon, dito mo yan, i-stake mo dito yan mga lodi. Kung ilan yung BGB mo, mga idol, no? Yun yung ibibigay sa'yo. English niya, ayan. Kung ilan yung BGB mo, ito daw yung computation yan. Nandiyan dyan, ayan, BGB, minimum investment amount. Kapag ka, kunyari, nagsimula tong event na to, automatic mag-earn ka yan. Mag-earn ka. Ito yung ipapamigay sa'yo. 1,500,000 na up, no? And then kung ilan yung BGB mo, may computation nun, tapos yun yung ibibigay sa'yo pagtapos ng event sa 21. So ano pa ba yung use ng BGB? Launch pool, eto, sa earn, pupunta ka sa earn, yan. Tapos pupunta ka naman sa launch pool. Ano yung meron sa launch pool? Ano ang pinagkaiba ng launch pool at launchpad? Ang launch pool, ito yung mga token na pinapasok ni BitGet, no? Pinagbobotohan yun. Kumbaga, pag nagpasok siya ng token dito, kunyari, for example, kunyari, Bitcoin. Kunyari, wala pang RON token si BitGet. Ang gagawin, yung launch pool na yan, ipapasok doon si RON, pagbobotohan. Ngayon, kapag nanalo, papasok siya sa loob ni BitGet. And then, meron siyang 60 days na
na inspection or audit. Titingnan nila kung mabilis ba yung selling nito, buy and sell nito. Kapag hindi, yan, nagbibigay sila ng letter or nag-notify sa inyo na itong token na to ay iaalis kay BitGet, no? Ang gusto ni BitGet kasi is yung mga token na papasok sa kanila is mabilis din yung market, mabilis din yung buy and sell nito. So ayan, katulad nito, ayan, nag-stake sila. So once na nakapag-stake ka niyan, ayun, makakapag-farm ka ng Sham or Sham ba to? O, di ba? So ganun yun. Yan yung mga use ng BGB. Ang dami, o, tingnan nyo, di ba? Ang daming staking dito ng iba't ibang mga token. Kaya, kung mapapansin nyo, bakit lumilipad ang BGB? Kasi dahil maraming nag-hold, ang dami ding bumibili kasi dahil gusto nila makakuha sila ng mga libreng coins using BGB. Ayan, tingnan nyo, nag-i-stake lang sila, makakakuha na sila ng mga iba't ibang klaseng coin. Diba? So, ayan yung mga use ng BGB. Ano pa ba? Yan, may BGB zone, tapos staking, BGB staking. Kapag nandito ka sa BitGet, yun yung pinagkaiba nila na kapag binili mo ang BGB dito sa BitGet kaysa dun sa ibang platform. Sa ibang platform kasi, hihintay mo lang lumipad yan eh. Diba? Dito hindi, mayroon siyang use. Kumikita ka habang meron kang BGB, mga idol, no? Sa mga gustong pumasok sa BitGet, mga lodi, no, meron tayong link dyan sa description. Yun yung gamitin nyo dahil kapag kayo nang ginamit yung link, lahat ng mga ibibigay sa ating event, kasali kayo doon. Lahat ng airdrop na ibibigay ni BitGet, kasali kayo doon. Okay? Yun lang ha. Ito na yung sa BGB. Kaya tingnan nyo, biglang lumipad yung BGB. Grabe, di ba? Nasa na yun? Ito. Lumipad dyan eh. Grabe kagabi, no? Yan, no? Yan. Kita nyo? Oh, grabe, oh. Nag 31 pesos bigla from 27 to 31 pesos. Pero galing 6 pesos yan. Tapos nag 31 pesos. Di ba? Kung kayo nag-i-invest sa mga coins, di ba? So magugulat na lang kayo, biglang lilipad. Pero hindi yung financial advice, aralin nyo din, mga lodi, no? And then, balik tayo ngayon sa Bitcoin. Bitcoin, sabi nila, ordinals will make many new millionaires. Yes, totoo naman. Kung bumili ka this year ng BitGet ay ng Bitcoin, sure ball mayaman ka na ngayon. No, from 950,000 to 2.3 million, 'di ba? So bumili ka ng dalawang Bitcoin, putya, nasa ang profit mo halos 200 or 300% na, 'di ba? So yun naman 'yon. Then ito Bitcoin, ito na ha. Ito yung 48 hours, so possible mag-dump or lumipad, mag-bullish, no? Pero kung mapapansin naman natin, yung Bitcoin ngayon, pwede naman natin i-check. Alam ko bumaba. O ayan, no? So, bumaba sila. So, tinitingnan nila yan. Pwede na mag-breakout yan. Pwedeng, pag bumagsak ng 41 yan, 41.3, automatic yan. Possible bumagsak. Kapag umangat yan ng 43.4, I think 43.4 o 43.5, lilipad dyan, mga lodi, no? Mukhang lilipad dyan pagka bumaba. Pero tingin ko, papadamp eh, no? So, yan. So, pag bumagsak dito yan, possible, bababa, no? Pag umangat, pag na-break nila yan, yung resistance na yan, possible tumaas. Yun yung tingin ko dyan, mga lodi, ha? So, yan yun. Parang ganito yung ginawa ni Rover, mga lodi. So, ayan, no? Kung mapapansin natin, syempre, ang Bitcoin talaga, wala pang papalit dyan sa pwesto niya. Talagang, kung yan, lilipad niya ng 100K, no? Kung lilipad niya ng 100K yan, ang isang Bitcoin, mababa pa ngayon, okay? So, mababa pa ngayon. So, ano ba? Yung mga nakikita nating news, no? Axie Infinity, grabe yung pagka-build nila. Mapapansin nyo sa lahat ng mga game, no? Or 75 platforms, Axie Infinity lang. Ang nakita nyo na sobrang lupit ng pag-update, no? Makikita nyo, ang bear market talaga ang ginawa nilang production, di ba?
No? Ganon, katindi. And then kung mapapansin nyo, ang ang selling ng Axie Infinity na sold every day is Axie sold 5,600. Eto na yan, no? Kung baga nakikita nyo, hindi na nagbabago. Every day, ayan na yung nasusold na Axie Infinity. Is maganda yan, ha? Kung ganyan. Stable or tumataas. Yun yung maganda dyan. Pero kung mapapansin nyo, ang floor price naman is stable din. So kung mapapansin natin, 3.33, pero ilan lang yan, 3.33 na yan. Going to 3.4 agad, di ba? So ayan na yun. Once na lumabas ang evolution, mga idol, ubos yan. Sabi nga nung isang nag-comment sa atin bumili na ako kay GX 10. Sabi niyang ganun. Kasi kay GX, baka mamaya biglang lumipad at maging 1,000 ng isang Axie, at least kumita ako, no? So possible naman din kasi. Kung ako naman, tatanungin nyo ako, kapag lumabas yan, syempre, kung mauubos ang floor price mo ng $3, kung lilipad man yan, kahit 500 pesos isa, panalo ka na dyan. Ngayon, ang mangyayari niyan, magkakaroon ulit ng build, magkakaroon ulit ng wuhu yan, mga lodi, no? Magkakaroon ulit ng breeding time, no? Magkakaroon ulit yan ng breeding time at na kung saan, no, gagamit ulit sila ng SLP and AXS, doon magkakaroon ng burning plus burning pa yun, no? Kumbaga sabi natin, secondary burning yun. Tapos, ang mangyayari, body parts, bakit sila tawag dito, magbe-breed? Kasi dahil sa body parts, no, kailangan ng Axie doon. No, kailangan mo mag-release daw ng Axie and then makakuha ka ng ingredients. Yan yung mga mangyayari at talagang magkakaroon ng sunugan sa Axie Infinity. Sana lang wag nilang ilabas muna ang SLP reward. Kasi para at least alam natin kung ilan yung nababurn daily without SLP reward. 'Di ba? So kahit na sabihin nila, pwede naman yun, di makikita naman natin kung ilan yung nakukuha everyday sa hindi. 'Di ba? Pero para sa akin, mas okay kung wag ibalik muna ang SLP reward sa B2, mga idol. Kasi para at least 'di ba? Yung game matuwa sila lalo and then maraming bibili niyan kasi hindi lang basta-basta burning. Pag nakikita na yan ng mga whales, mga lodi, bibili ng marami yan. Parang tayo, tingnan nyo, ang gagawin natin, ako, naka-hold ako ngayon, no? Naka-USDT tayo ngayon. And then, hindi pa ako masyadong bibili ng token. Tingnan natin kasi may possible dump may possible dump. Pero ang dami nagsasabi na kayang pumalo ng BTC ngayon December ng 45k. Ako kasi wala pa Kumbaga, papalo ng 45k yan, pero for me, may baba yan. May baba yan, mga lodi, no? Para sa akin, may baba yan. Kasi bago pumasok ang ETF, panigurado yan, boss. Syempre, magkakaroon ng gulo yan Pwedeng magkaroon ng news na bad news, no? Na bad news na hindi ma-aprobahan ng ETF, yung Bitcoin. No, yung approval nila, hindi nila ma-approve, may mga ganun na darating na news. Yun yung tinitingnan ko kasi everyday ako nanonood. Katulad dun nakaraan, meron silang emergency news about ETF. Pero kung titingnan mo, emergency news yun, pero hindi mo nakitang gumalaw ang BTC palipad, pababa, mga lodi, ang ginagawa ni BTC. Tama, mali. Ayan, kitang-kita naman, nag-42. Diba? 44 yan, nakaraan. 44.7. Hindi kaya, kapag na-break ang 44.7, dyan papasok ang 45. Dyan papasok ang 45 para sa akin. No? Ngayon, yan, stay lang ako. Kung ano yung asset ko, stay lang. So, nandoon tayo kasi bumili tayo ng ano ang binili natin, mga lodi, no? Bumili tayo, pero, tawag dito, naka-USDT yung iba natin pera, pero yung pinaka-binili natin kahapon, XRP. Bakit na naman naging to? Nangyari. Gusto ko palitan yung gawin ko English na wala Dito na nga lang. Yan. So, ayan. So, makikita nyo, ganun pa rin. Mamaya nga, ibahin ko yung kasi Hindi ko alam kung ano salita to. Parang Thailand yata. So, ito XRP yan. Ito yung binili nating XRP. Yan. So, nag-hold tayo ng XRP, mga lodi, no? So, yun yung ginagawa natin ngayon. At ipon-ipon lang. So, next invest ko siguro baka January 1 mag-start tayo or December 27.
Kasi yung iniipon ko ngayon na 20 USDT, ito, meron tayong 30 USDT, 32 USDT. So, angat pa natin yan. So, kasi pagdating ng 31 or 27, so try ko din, no, para sa mga lucky subscriber natin. Sa mga subscriber lang to ilagay nyo yung, pumunta kayo dun sa group natin, sa Telegram, or i-PM nyo ako dun sa Facebook natin, no, sa may page natin, makikita nyo dyan sa description. PM nyo lang ako doon, lahat ng mga subscribers natin, yun yung makakasali sa raffle natin, no, yung sa Lucky GCash, no, Lucky, yung pipiliin nating subscribers, no, nabibigyan natin ng kahit papano GCash, no. Yan, mga Lodi. And then balik tayo sa Axie Infinity, yun nga yung sinabi ko. Para sa akin, lilipad to, maliit tong 3.4. Maliit yan para sa akin. Lilipad yan pagdating ng evolution, pagdating ng 2024, at nag-start na, kung hindi man mag-invest sa mga Pilipino, yung ibang community, lalo na sa ibang bansa, no? SLP, para sa akin, no, para sa akin, good to buy, tapos na ang bear market. Para sa akin, good to buy ang SLP. Umangat man ng, yan, kunyari 0.60 na yan, umangat ng 0.20, panalo ka na dyan. Pero para sa akin, once na nag-invest ka kasi, mga Lodi, hindi financial advice once na nag-invest ka, sabi nga nila, buy and forget. No, ibig sabihin, wag mo nang bantayan kung ano yung ininvest mo, wag ka munang mag-expect ng return. No, hayaan mo lang siya. So, tingnan mo kung hanggang saan, kung matatalo ka man o hindi, di ba? AXS naman, lumilipad ang AXS kahit papaano. Umaangat ang value ng AXS from 200% ng inangat nito. Kasi nag 210 yan eh. Nag 210 pesos yan nung dati, di ba? So ngayon nag 408 na nga, oh. Di ba? Solid na solid. And then yung comeback ng Rondo, kung napapanood yung video talaga natin noon, 11 pesos, no? Kaya lang kasi ang aga ko nag-TP dito, mga idol. Ang aga ko nag-TP diyan 25. 11 pesos to 25 pesos. XRP noon 19 pesos to 26 pesos. Tapos, bumagsak ang XRP ng 23, bumili tayo ulit. Ayun yung ginawa natin nun. No? Ako, for me, hold lang. Talagang ano lang, no? Kung matibay kayo, hold lang talaga. At yung i-invest nyo sa crypto, dapat yung kaya nyo mawala, mga idol. So, sabi nga nila, bakit pa kami mag-i-invest kung alam naman namin mawawala? Diba? Tulad nga ng sinabi ko, kahit saang business, walang tawag dito, walang 100%. Katulad ako, for example, ito laman ng bag ko, yan. To. So mag-i-invest tayo dun sa iba. So sa real life investment, no? Kunyari, bibili tayo ng baboy, bibili tayo ng manok. So ganun yung ginagawa natin ngayon. So yun yung gusto kong i-ano sa inyo, no? Gusto kong ipakita sa inyo. Hindi lang basta crypto, no? Yan, to. Diba? Kita nyo? So ito yung ibibili natin ngayon. Hindi, nagpapagawa kasi tayo ngayon ng bahay. So kaya totally hindi lang basta crypto yung ginagawa natin, mga idol, no? Kumbaga, sabi natin yung cryptocurrency, ito yung mga ekstrang pera lang natin. Okay? Tapos nagfo-focus ako doon sa future. No, sa future kung ano yung gagawin ko next. After ko sa trabaho ko, after ko sa work namin ng asawa ko, private company, ano yung next, 'di ba? Aalis na ba ako, 'di ba? Yung kumbaga pag nawalan na ako ng trabaho, saan ako pupunta, 'di ba? Yun yung pinag-iisipan natin. Kahit kayo, karamihan sa viewers natin, hindi naman lahat mayayaman talaga, 'di ba? Katulad lang natin, empleyado, 'di ba? Yun yung isipin nyo, saan kayo after nyo magtrabaho, 'di ba? So yun ngayon yung ginagawa ko. Ano yung mangyayari sa akin after ko sa kumpanya ko ngayon, 'di ba? Sa kumpanyang pinapasukan ko ngayon, 'di ba? So yan yung gagawin natin ngayon. At yun lang sa ngayon, KGX. Para sa akin, positive pa rin ako sa Axie Infinity. Yung lagi kong sinasabi, hanggat may value, farm lang. Hanggat may value, hold lang, no? Kung nag-hold kayo nung 0.07, kayo kung ano-ano pinagsasabi nyo sa akin nung 0.07, tapos nung nag-200 yung AXS, tapos biglang lumipad ng 0.20, tapos sasabihin nyo sa akin, good pa bang mag-invest? Lodi, no? So yun lang, no? Sa mga gustong pumasok sa BitGet at bumili ng BGB at gumamit ng copy trading, mga Lodi, no?
So, yung link ko ang gamitin nyo kasi yung link ko, automatic yon. Lahat ng event na ibibigay sa akin ni BitGet, kasali kayo dun. Okay? Saludo sa lahat.